Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Sa sinugdanan, ang puong dirana, ang puong kaupod sang Dios, kag ang puong amo ang Dios. Lucas 11:28. Pero mitubag si Jesus, mas buhahan nino ng mga tao nga nagapamati kag nagatuman sa mga puong sang Dios. Mateo Kapitulo 7, versikulo 24. Kag sa bisan sino nga nakabati kag nagtuman sa akon gitudlo, maparehas siya sang tao nga maalamon nga nagpatukod sang biyay sa pundasyon nga bato. Ang mga ito ay ilan sa mga talatang naisali na sa wikang Bantayanon. Ngunit naisip mo ba kung ano nga ba ang unang ginagawa ng Bible translator para maisali ng salita ng Diyos? Ano-ano ang ginagamit ng mga translators para maisali ng Biblia sa kanilang wika? Paano nga ba isinasali ng Biblia? Ito ang ilan sa mga madalas itanong patungkol sa pagsasali ng Biblia. Magandang isla, karamihan ay Kristiyano, ngunit walang sarili nilang Biblia. Ang paglalakbay sa pagsasali ng Biblia. May mga proseso nga ginasunod sa pagbadbad kang Biblia. Ang pinakauna nga proseso sa pagbadbad kang Biblia amo ang paghimo kang draft. Sa paghimo kang draft, basahan anay kang translator ang background information kang text o kon kang libro nga anang ibadbad. Ang software nga ginagamit sa pagbadbad amo ang ginatawag nga para text. Ang translator's workplace amo tana ang nagasilbi nga sangka library kang mga resources para sa translation o kon sa pagbadbad. So ang darwa ka softwares nga diya amo diyang pinaka ginagamit kang mga translators. Ang sangka software man nga ginagamit nga makabulig bilang resources amo ang ginatawag nga BART o kon Biblical Analysis and Research Tools. May mga resources nga regya sa may para text, may regyan man sa translator's workplace kag may regyan man sa logos. Ang logos sangka application nga bahalgid ang mabulig sa mga translators. Regya sa logos makita ang nanari-sari nga mga resources para sa pag-exegete kang husto sa gina-translate nga libro. Pagkatapos kadya, basahin na ang bilog nga text o kanang libro sa nagkalalain nga Bible versions. Sadya nga paagi, ma-internalize kang translator ang text nga anang i-translate. Pagkatapos kadya, mahimo na kang anang initial draft. Amo dya ang ginatawag nga draft stage. Pagkasunod ka dya, usisaan kang iba nga kaimo sa grupo kang manugbadbad ang nahuman nga draft. Amo dya ang ginatawag nga peer checking or partner checking. Dayon, daron ang draft sa mga pumuluyo kang komunidad para ipausisa kag ipahusto ang badbad. Amo dya ang ginatawag nga community checking. Kung sa diin ang mga pumuluyo kang komunidad magabasa kang nabadbad nga libro tapos matugro sanda kang tugda kung paiwan pagid ang pagpanami kang amo nga badbad. Tapos kadya saktuhon o kung liwanon ang draft suno sa mga tugda kang mga nag-usisa nga sakop kang komunidad. Kung matapos rin dyan ang revision stage, ihanda ang badbad para ipausisa sa sangka sampaten o kung sa sangka translation consultant. Amo dyan ginatawag nga consultant checking stage. There are just two things that the translation consultant need to see. First is accuracy of the meaning of what is being translated. It should be accurate from what the original author is saying. The consultant should ask the right questions to allow the translation team to check their own translation. Second one is the consultant has to make sure that the meaning is being communicated well to the recipient or the receiving audience. Kag suno sa rekomendasyon kang consultant, ang masunod amo ang publication o kung pwede rin dya i-print kag i-distribute sa mga miyembro kang komunidad sa riang lugar.
Sa kasalukuyan, may mga aklat mula sa Bagong Tipan na ang dumaan sa proseso ng pagsasalin sa wikang Bantayanon. Ilang panahon pa at ang islang ito ay magkakaroon na ng kumpletong bagong tipang nakasalin sa wikang malapit sa kanilang puso, ang wikang Bantayanon. 2 Timoteo 3:16-17. Ang tibuok kasuwatan halin mismo sa Dios, kag mapusdanon ini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong sa pagtulid sa sayop, kag sa pagtudlo sa mga sakto nga pagkinabuhi, para ang mga tao nga nag-alagad sa Dios maandam sa paghimo sa maayo nga mga buhat.